El Nino 2026. Meron daw. Ano kaya magiging effect nito sa ating taniman bilang mga magsasaka nitong ating bansa? Philippines farmers, wake up, wake up. Panawagan po ito at kunting kunting insight lang. Ano ba yung magiging effect nito pag sakasakaling magkaroon talaga tayo ng El Nino ngayong taon? Ang narinig po natin dati ay it will take effect on October pa. Mayroon din mga forecast. Ngayon pa lang June eh. Nasa mid pa lang ng June tayo ngayon. May nagpo-forecast na rin within this month of June nag-uumpisa na yung El Nino. So paano kaya ito makaka-apekto sa ating taniman, mga ka-agri? Napakasakit po nito pag tumama sa atin. At lalo na po pag nasa prime pa lang yung ating mga taniman. So pag-usapan po natin kung ano ba yung magiging effect nito at saka paano tayo makakapaghanda sa darating na El Nino kung sakasakaling darating talaga ngayong taon, mga ka-agri. Well, yun na nga. Mayroon nga forecast na ganun. Yung problema lang, pag ngayong June pa lang ay magkaroon na tayo talaga ng El Nino, mga ka-agri. Ano ba yung magiging effect nito? Napakasakit po nito, lalo na po yung sa mga tanim na hindi drought resistant, sa mga low-lying area na mga taniman ng mga palay. Pag wala na talagang tubig, naku po, napakahirap po nun. Hindi po gaya ng saging natin, kahit na once a week lang ay may ulan na, ay makakapag-withstand na yung ating mga sagingan. Pero pag mga vegetables at saka yung mga fast crops natin, mga ka-agri, hindi basta-basta yun makakatagal sa El Nino. At yung mga water reserves natin, malamang kukulangin talaga. Kahit sa iinumin pa lang, pangdilig ni wala na. So ganun po ang magiging effect. Mayroon pong forthcoming famine, tagutom, kung mangyari po talaga yan. Yung ating po ay ano lang, in-explain natin na ano ba yung magiging possible effect nito sa atin, mga ka-agri. Yun po yung pinaka-direct. Tatamaan talaga yung farmers, hindi lang farmers, tatamaan yung ating food supply chain, chain of food or food chain natin. Tamaan po yan, aangkat tayo ng pagkain sa ibang bansa, mamahal yung pagkain. Yun na naman, mayroon na naman tayong inflation pag mangyari yun. So buckle up, magsasakang Pilipino. So ngayon pa lang ay naghahanda na dapat tayo sa pwedeng mangyaring ganong crisis sa ating bansa, mga ka-agri. Yun yung una na magiging grabe na effect, tagutom. So ngayon pa lang maganda-anda na tayo, magigpit na talaga ng sinturon, mga ka-agri. Next nating pag-uusapan, ano ba yung pwede na nating gawin. Yun na nga, maganda na nga. Ano ba yung pagkakanda yung gawin natin? Sa mga farmers po, malamang pwede tayong magtanim ng mga fast crops na alam natin hindi syado nangangailangan ng maraming tubig, mga ka-agri. Yun yung pag-iisipan nating itanim. Sana pa naman po ay nasa last quarter pa ng taon tatama itong El Nino dito sa atin. At least po majority nitong ating sagingan dito ay ma-harvest pa. Pero pag very early, prayer po natin na hindi po masyadong tatama dito sa ating area. Kasi nga sagingan, hindi naman nangangailangan ng masyadong maraming tubig. Pero of course po, para ma-achieve po natin dito yung magandang harvest sa ating sagingan, tubig na rin talaga isa sa pinakapangangailangan. Lalo na po sa pagpapalusog ng bunga nitong mga sagingan natin. Ngayon pa lang, hindi pa nakabagsak yung totoong pandilig na tubig dito sa amin sa Iloilo, na talagang nagpalabas na yung ng mga spring water sa ilalim. Hindi po nangyayari hanggang ngayon. Itong mga bitak dito, hindi po yan fully kahit na umulan na ng malakas dito, hindi pa yan fully na rehab talaga yung mga bitak sa lupa ng nagdaang summertime.
So may moisture na. Itong ating sagingan dito may moisture na po talaga. Pero yun nga lang, hindi pa po ganun ka-enough na nabigyan na ng magandang pansin talaga yung pangangailangan ng ating sagingan. Itong area ay malapit na rin magbunga. 1 month, 2 months from now, magbubunga na yan dito kasi may nag-uumpisa na. Gaya po itong puno. Palabas na yung puso. Ito, palabas na rin yung puso niyan. Magkasabay sila. So, ibig sabihin yung mga iba dito sa paligid ay susunod na yan magbubunga. Mga ka-agree. So, kahit 2 buwan from now, kung may ulan pa, 3 months from now, wala lang problema ito. Pero yung mga maliliit pang mga suckers nito dito sa atin talagang magkakaproblema pa. Dahil kukulangin po yan ng supply ng tubig pag El Nino strikes. So, masamang balita po yan sa mga farmers natin if ever na talagang matindi yung tama sa atin, mga ka-agree. So, isa pa dapat natin gawin talaga ay panalangin, magdasal tayo. Hingi tayo ng tulong kay Lord kasi it's beyond our strength na malampasan ng ito na tayo lang. Pag hindi talaga magbigay ng ulan yung Lord, nako, malaking dagok na naman sa ating pamumuhay. Lalo na strive tayo ng strive. Tapos mapunta lang sa wala. Masakit sa bulsa, masakit sa ulo, masakit sa lahat. Masakit yan sa lahat. So hindi po maganda kung magiging resulta pag ganun, mga ka-agree. So while we are talking about that at naglilibot-libot ito sa ating sagingan, ay sana po nakapagbigay po ng kabuluhan sa atin, mga ka-agree. So itong yung lingkod, matagal nang iniisip talaga kung ano yung magiging permanent crops ko sa aking farm. Ito po yung lakatan, yung saging po. Kasi po kahit dadaanan ito ng El Nino, mamatay man ito mga dahon niya, hindi po yan lulubusang matay yung sucker sa ilalim. Magkakaroon po talaga ng follower kahit daanan po ng El Nino. So kahit mamatay ito, may mabubuhay pa rin, mga ka-agree. Kasi nga yan po yung tawag, yan po yung nature ng saging. May corm siya, tubig yung puno. So kahit kalahating taon, 1 taon, andyan pa rin siya. Kahit na nagkaroon na po ng drought. Pero yung ibang mga tanim, mag-uumpisa ka talaga sa beginning. Pag nag-rehab, nag-replant ulit. Pero yung saging po hindi. Mamamatay man ito sila sa drought, may mabubuhay pa rin. May tutubo pa rin. Kasi nakapag-establish na tayo at dumami na yung tanim natin. Umabot na tayo ng 1,000 sa ngayon. So, yun na lang pinagpasalamat natin sa Lord na nakabalik tayo. Kasi ilang tao tayong hindi nakabalik ng malakas sa paglalakatan ng binalik po natin yung ating mga rented areas nung 4 years, 5 years, 6 years ago na nagkaroon pa tayo ng mga 3 hectares na rented area. Bago lang tayo nakapagbalik na nakapagtanim muli ng thousands. Kasi po, umpisa sa puno, 200, 400 na naman. So, another years na naman yung hihintayin mo para magkaroon ka ng maraming planting material. So yun na nga, pasalamat tayo sa Lord. So itong area natin malayo pa nga ito sa barangay. Medyo hassle pa sa tawag sa transportation, pero at least okay pa rin, mga ka-agree. So prayer natin, sana po itong magbubunga ngayong year, almost mga 1,000 puno plus dun sa kabila ito. Sana po ay makakapagtawid po nito sa parating na El Nino. Panalangin natin sa Lord na sana ay makakapagbunga lang itong lahat-lahat. Yung mga 1,000 puno, kahit 800 na puno na lang, na talagang mapagnabangan yung mga bunga. So hanggang dito na lang muna, mga ka-agree. Yun po yung ating insight. Wag pong mawala ng pag-asa. Yung pag-asa po natin talaga ay hindi naman sa ating sarili at sa mga pinagtatanim natin dito sa bundok Ang pag-asa talaga natin si Lord Masipag man tayo, pero pagdaan itong mga natural disaster, wala tayong magagawa. Kaya panalangin, dasal, trust in the Lord pa rin, mga ka-agree. So that in all things we do, He will bless us. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all of your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct
your path. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Agritech Mix TV po. Bye-bye na. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Listening through the distance, it's such a all the dreams tonight, never set them free. I was once like you before, but of all the dreams I have, and never will be there. When your doubts try to stand, He'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy, all the dreams and be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach the star. Though maybe you don't understand all the dreams and trust His heart. Dark storm on horizon, approaching your view. But never be afraid, my friend. Somebody loves you so. I'll be there, just come with me. Hold on tight, just say a prayer. I'll never leave you there. When your doubts try to stand, He'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy, all the dreams and be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach the